Isang gabi ng kasiyahan, tawanan, inuman, at kwentuhan. Ang ama, masaya sa piling ng mga kaibigan, paulit-ulit na nagbubuhos ng alak sa baso. Kaunti lang naman, bulong niya sa sarili, habang ang mga ilaw ng party ay kumikislap sa paligid. Ngunit sa likod ng mga ngiti at tawanan, may isang desisyon na magbabago sa lahat, isang maling hakbang na magdadala sa kanya at sa buong pamilya sa trahedya na hindi na mababalikan. Bago ang lahat ng iyon, may isang pamilyang puno ng saya at pagmamahalan. Isang ama na masipag at mapagmahal, isang ina na laging nakangiti, at isang anak na nagbibigay kulay sa kanilang tahanan. Madalas silang makikitang sabay-sabay kumakain, nagtatawanan sa hapagkainan, at nagkukwentuhan bago matulog. Sa mga mata ng kanilang anak, ang ama ang kanyang bayani, at ang ina ang kanyang ilaw. Isang simpleng pamilya, pero buo ang kaligayahan. Walang makakapagsabi na sa isang iglap, ang mundong ito ay mawawasak. Dumating ang isang imbitasyon mula sa matagal ng kaibigan. Sandali lang naman, sabi ng ama habang naghahanda. Isang simpleng salu-salo lang, may kaunting pagkain, may kasamang alak. Sa umpisa, isang baso lang. Pero habang dumadaloy ang gabi, naging 2-3 hanggang sa hindi na mabilang. Habang tumatawa at nakikipagkwentuhan, nakalimutan niya ang oras. At sa likod ng isip niya, may maliit na boses na nagsasabing, "Kaya ko pa. Konti lang ito. Uwi rin agad." Hindi niya alam ang kumpiyansang iyon ang magiging pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Matapos ang ilang oras ng tawanan at inuman, nagsimulang mag-uwian ang mga bisita. Ang ama, kahit ramdam na ang bigat ng katawan at ang pag-ikot ng kanyang paningin, ay tumayo at kinuha ang susi ng kotse. "Uwi na kami," mahina niyang sabi habang pinipilit mumiti. "Sigurado ka ba?" Tanong ng isa sa mga kaibigan, napansin ang kanyang pamumula at pag-alon ng boses. "Naman, malapit lang ang bahay." "Kaya ko ito," sagot niya, puno ng kumpiyansa, ngunit walang katotohanan. Sumakay ang kanyang pamilya sa sasakyan. Ang ina, may bahagyang kaba, ay nagtanong. "Hon, baka pwede na lang tayong mag-taxi o maghintay muna sandali." Ngunit mumiti lang ang ama at sinabing, "Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Hawak ko ito." Binuhay niya ang makina. Umugong ang kotse habang dahan-dahan itong umalis sa parking lot. Sa mga mata ng kanyang anak, simpleng biyahe pauwi lang ito. Ngunit sa katotohanan, bawat ikot ng gulong ay naglalapit sa kanila sa trahedya. Habang nagmamaneho, nagsimulang dumilim ang paligid sa kanyang paningin. Ang bawat ilaw ng poste ay nagiging malabo, ang mga linya sa kalsada ay tila nagsasayaw sa kanyang harapan. Pinilit niyang igit-git ang manibela, iniisip na kontrolado pa rin niya ang lahat. Ngunit sa bawat minuto, mas lumalala ang kanyang kalasingan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang mga mata ay kalahating nakapikit. At sa loob ng sasakyan, habang ang bata ay masayang kumakanta ng paboritong awit, walang nakakaalam na ang bawat nota ng kantang iyon ay isa na palang paalam. Tahimik ang kalsada ng gabing iyon. Tanging ilaw ng mga poste at huni ng kuliglig ang saksi sa pag-uwi ng pamilya. Sa loob ng kotse, kumakanta ang bata, habang ang ina ay nakatingin sa labas ng bintana, pinipilit itago ang kanyang kaba. Ngunit sa manibela ibang eksena ang nagaganap. Ang ama, pinipilit buksan ang kanyang mga mata na halos pumikit na sa bigat ng alak. Ang bawat paghina ay may halong hilo at bigat. Minsan, bigla niyang binilisan ang takbo, parang hinahabol ng oras. Minsan naman, bigla siyang bumabagal, na parang naliligaw sa sariling direksyon. Ang kotse ay pazigzag na, halos sumasayad na sa kabilang linya ng kalsada.
Hon, dahan-dahan lang, bulong ng ina, halos ayaw gumising sa anak na nakatulog na sa likod. Ngunit imbes na makinig, ang ama ay bahagyang tumawa. Relax ka lang. Kaya ko ito, sagot niya, kahit ang kanyang tinig ay nanginginig na. Habang lumalayo sila sa syudad, mas nagiging madilim ang daan. Ang mga ilaw ng poste ay mas bihira, at ang bawat kurba ng kalsada ay tila bitag na nakatago sa dilim. Nagsimulang umambon. Maliit na patak lang sa windshield, ngunit sapat na upang dumulas ang kalsada. Ang wiper ay gumagalaw, pero para sa isang taong lasing ang bawat galaw nito ay parang nakakahipnotismo, nagpapalabo pa lalo sa kanyang paningin. At doon na nagsimulang magparamdam ang kapahamakan. Isang bus na paparating, bumusina ng malakas, irrrdi, dahil muntik na silang sumalubong. Napakapit ang ina sa kanyang upuan, napasigaw. Tumingin ka sa daan. Huwag kang makipaglaro sa buhay namin. Ngunit sa halip na magising, ang ama ay lalo pang nagmatigas. Kaya ko to. Huwag kang makialam. Ang oras ay tila bumagal. Ang bawat segundo ay parang mahabang minutong nagbabadya ng sakuna. Ang mga mata ng ina ay namumuo ang luha. Hinawakan niya ang kamay ng anak, mahigpit, na para bang iyon na ang huling pagkakataon. At sa kalsadang iyon, habang ang gulong ng kotse ay kumikiskis sa basang semento, nagsisimula ng bumilang ang bawat segundo patungo sa isang trahedya na hindi na matatakasan. Mas bumigat ang ulan. Ang bawat patak ay tila martilyong kumakatok sa bubong ng sasakyan. Ang ilaw ng mga poste ay nagiging malabong bilog, halos hindi na makita ng ama ang daan sa kanyang harapan. Pinipilit niyang igit-git ang manibela, pero parang hindi na sumusunod ang sasakyan. Ang gulong ay dumudulas, gumuguhit sa basang kalsada. Ang bawat galaw niya ay mali, bawat pagpihit ay mas lalong nagpapalapit sa kapahamakan. Hon, huminto ka na! Sigaw ng ina, nanginginig ang tinig habang pinapasan ang takot para sa kanilang anak. Ngunit sa kanyang kalasingan, naririnig ng ama ang lahat na parang bulong sa malayo. Sa kanyang isip, kaya ko pa. Kaya ko pa ni. Biglang may lumitaw na truck sa kalsada, paparating mula sa kabila. Malinaw ang ilaw ng headlights, tumama diretsyo sa kanilang sasakyan. Isang nakakasilaw na puting liwanag na parang babala ng kamatayan. Napasigaw ang ina, niyakap ang kanilang anak ng buong higpit. Ang bata, nagising at napatingin, hindi alam ang nangyayari, ngunit ramdam niya ang takot ng kanyang ina. Sa loob ng isang segundo, parang huminto ang oras. Ang patak ng ulan ay bumagal, ang tunog ng makina ay humina, at ang tibok ng puso ng bawat isa ay dumadagundong na parang tambol. Ang ama, huling pagkakataong binitiwan ang mga salita. Diyos ko! At doon, isang malakas na bi-reabe, isang banggaan na yumanig sa dilim ng gabi. Metal na nagkandurog, salamin na nagbasag, at sigaw na naglaho sa ere. Isang iglap lang at ang kanilang masayang mundo ay nagkadurog-durog. Isang iglap at lahat ay nagbago. Ang malakas na tunog ng bakal na nagkandurog at salaming nagbasag ay pumuno sa paligid, parang pagsabog na yumanig sa buong kalye. Ngunit matapos ang ilang segundo ng kabuluhan dumating ang nakakabinging katahimikan. Sa loob ng sasakyan, nakatigil ang lahat. Ang makina ay umuungol pa ng mahina. Ang usok mula sa hood ay dahan-dahang umaakyat sa ulan. Sa sahig, nakakalat ang basag na salamin, kumikislap sa ilalim ng ilaw ng truck na nakahinto. Ang ama, sugatan at nanginginig, pinilit igalaw ang kanyang katawan. Nanlabo ang kanyang paningin, at ang tanging naririnig niya ay ang malakas na tibok ng sariling puso. Hon! Anak, mahinang tinig niya halos hindi marinig. Ngunit walang sumagot.
Ang dating boses ng tawa at awit ng kanyang anak ngayon ay wala na. Ang init ng kamay ng kanyang asawa na kanina'y mahigpit na nakahawak, ngayon ay malamig na at walang tugon. Bumagsak ang mga luha ng ama, nahaluan ng dugo mula sa kanyang sugat. Pinilit niyang igalaw ang kanyang mga kamay, hawakan ang balikat ng asawa, kalabitin ang anak, ngunit walang gumagalaw. Sa labas, tahimik na bumubuhos ang ulan. Ang mga patak nito, tila luha ng langit na nakikiramay sa trahedya. At sa katahimikang iyon nagsimula na ang bangungot ng isang amang nawalan ng lahat. Sa kalaliman ng gabi, ang katahimikan ng kalsada ay biglang naputol ng malalakas na sirena. Wiu! Wiuwi! Mga pulis, bumbero, at ambulansya, dumating na parang bagyong may kasamang ilaw na pula at bughaw, kumikislap sa gitna ng ulan. Mabilis na bumaba ang mga rescuer. Tumakbo sila papalapit sa wasak na sasakyan, dala ang mga kagamitan, at sinubukang buksan ang pinto na naipit sa lakas ng banggaan. May natitira pang buhay, sigaw ng isa. Mabilis nilang hinanap ang pulso ng bawat sakay. Ang ama humihina pa, sugatan, nanginginig, halos mawalan ng ulirat. Ngunit ang asawa at anak wala ng tugon. Ang mga katawan nila ay tahimik, tila natulog ng walang paggising. Habang tinatanggal ng mga rescuer ang mga pintuang nayupi, unti-unting nabuksan ang buong tanawin ng trahedya. Laruan ng bata na nakakalat sa basang semento, bag ng ina na nabasa sa ulan, at mga bakas ng dugo sa upuan. Nakatayo sa gilid ang mga pulis, seryoso, nagmamasid. Isa sa kanila, napayuko, marahang nagkrus ng kamay, tanda ng pakikiramay. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, nilalagyan ng malamig na katahimikan ang eksena, kahit puno ng ingay ang paligid. At doon, sa gitna ng mga sirena at ilaw, dahan-dahang lumubog ang ama sa kamalayan ng masakit na katotohanan, siya lamang ang naiwan. Ang kanyang pamilya, ang kanyang mundo, ay wala na. Sa ospital, malamig ang hangin at amoy ng gamot ang bumabalot sa paligid. Ang ama, nakahiga sa kama, may benda sa ulo at sugat sa katawan. Mabigat ang kanyang mga mata nang dahan-dahang magising. Una niyang narinig ang tunog ng makina sa tabi ng kanyang kama. Mahina, tuloy-tuloy parang nagpapaalala na siya ay buhay pa. Ngunit agad niyang naalala ang nangyari. Asawa ko, anak ko, nasaan sila? Bulong niya, halos hindi makalabas ang boses. Lumapit ang isang doktor, kasabay ang isang pulis. Mahigpit ang kanilang mukha, walang masabi kaagad. Ilang segundo ng katahimikan ang lumipas, hanggang sa isa sa kanila ang dahan-dahang nagsalita. Sir, pasensya na po. Hindi na po sila nakaligtas. Parang biglang tumigil ang mundo ng ama. Ang lahat ng tunog sa paligid, ang makina, ang yabag ng mga nurse, ang pag-ikot ng gulong ng stretcher, lahat ay nawala. Ang natira lang, ang malakas na dagundong ng kanyang sariling puso. Hindi totoo yan, nanginginig niyang bulong, pilit na tinatanggihan ang katotohanan. Pinilit niyang bumangon, kahit dumadaloy ang sakit sa kanyang katawan. Asawa ko! Anak ko! Nasaan sila? Sigaw niya habang pinipigilan ng mga nurse. Ngunit wala nang sagot. Tanging mga mata ng mga nakapaligid na puno ng awa at lungkot ang naging tugon. At sa sandaling iyon, bumagsak ang kanyang mga luha. Hindi luha ng sugatang katawan, kundi ng pusong pinunit at binasag ng kanyang sariling pagkakamali. Doon niya naramdaman ang bigat ng pagiging mag-isa, ang bigat ng isang trahedyang siya mismo ang may dala. Makalipas ang ilang araw, dumating ang araw ng libing. Ang kalangitan ay kulay abo, tila nakikiramay sa bigat ng trahedya. Sa gitna ng sementeryo, dalawang kabaong ang magkatabing nakalagay, isa para sa ina, isa para sa bata.
Nakatayo ang ama, nakasuot ng itim, payat, at halos hindi na makilala sa sobrang pagod at sakit. Ang kanyang mga mata ay namamaga, puno ng luha na tila wala nang hihinto. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang maliit na laruan ng kanyang anak, ang tanging naiwan sa kanya. Patawad. Patawad sa inyo, paulit-ulit niyang bulong, habang nakaluhod sa harap ng kabaong. Ang mga kamag-anak at kaibigan ay nag-iyakan sa paligid, ngunit walang makakapantay sa sigaw ng isang pusong nawalan ng lahat. Bawat hakbang ng pari, bawat dasal na binigkas, ay parang punyal na muling tumutusok sa sugatang kaluluwa ng ama. Ang tunog ng lupa na ibinuhos sa ibabaw ng kabaong ay umalingaw-ngaw, duk, 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 parang huling paalala na hindi na sila babalik kailanman. Ang ama, halos bumagsak ang tuhod sa lupa, hinawakan ang malamig na kabaong ng kanyang anak at humagulgol ng buong lakas. Kung maibabalik ko lang sana ako na lang. Sana ako na lang ang nawala. Ngunit huli na ang lahat. Ang mundo niya, ang pamilya niyang pinakamamahal, ay nakahimlay na sa ilalim ng lupa. At sa mga sandaling iyon, nagsimula ang isang habang buhay na paghihinagpis na hindi na mapapawi ng kahit anong oras o luha. Lumipas ang mga araw, ngunit para sa ama, parang nanatili ang mundo sa mismong gabing iyon. Sa kanyang maliit na bahay na ngayon ay tahimik at malamig, wala na ang tawanan, wala na ang boses ng kanyang anak, wala na ang pag-aalaga ng kanyang asawa. Ang natira lang ay ang katahimikan na tila sumisigaw ng kanyang kasalanan. Gabi-gabi, naupo siya sa sulok, hawak-hawak ang lumang litrato ng kanyang pamilya. Paulit-ulit niyang iniisip ang sandaling iyon, ang oras na pinili niyang magmaneho kahit lasing. Kung nakinig lang ako kung hindi ako nagmatigas, bulong niya habang pumapatak ang kanyang mga luha. Sa bawat sulok ng bahay, may alaala. Ang maliit na tsinelas ng kanyang anak na naiwan sa gilid ng kama, ang apron ng kanyang asawa na nakasabit pa rin sa kusina, at ang laruan na minsang nagbibigay saya. Ngayon ay nagiging paalala ng isang kasalanan na hindi na mababawi. Hindi lamang siya nawalan ng pamilya, nawalan din siya ng sarili. Ang bawat araw ay parang parusa. Ang bawat paggising ay tanong kung bakit siya pa ang naiwan. At sa kanyang puso, nagsimulang manahan ang isang katotohanang hindi na mababago, siya ang dahilan. Siya ang may sala. At habang siya ay nabubuhay, iyon ang kanyang magiging krus, isang habang buhay na pagsisisi na walang katapusan. Hindi natatapos ang trahedya sa isang pamilya lamang. Sa buong bansa, libo-libong buhay ang nawawala taon-taon dahil sa iisang dahilan, pagmamaneho habang lasing. Ayon sa tala ng Philippine National Police, Highway Patrol Group, daan-daang aksidente sa kalsada kada buwan ang may kinalaman sa alak. At sa bawat aksidente, hindi lang ang driver ang nadadamay, pati ang mga inosenteng pasahero, pedestrian, at mga pamilyang wala namang kasalanan. Isang maling desisyon, isang baso ng alak bago humawak ng manibela, ay nagiging hatol ng kamatayan sa iba. May mga batang naulila, may mga asawang nawalan ng katuwang, at may mga magulang na nagluluksa sa pagkawala ng anak. At ang pinakamalungkot, marami sa mga trahedyang ito ay maaaring naiwasan kung may disiplina at pag-ingat. Ngunit sa bawat taong nagsasabi ng, kaya ko pa, malapit lang naman, may kasunod na balita ng aksidente at sigaw ng mga naiwang pamilya. Hindi ito kathang-isip. Ito ay realidad. Isang realidad na patuloy na pumapatay ng pangarap, pumupunit ng mga tahanan, at nag-iwan ng sugat na hindi nagagaling. Sa bawat trahedyang dulot ng kalasingan, halos pare-pareho ang mga dahilan ng mga driver bago ang aksidente. Mga salitang tila inosente, ngunit sa likod nito ay nakatagong panganib. Una, konti lang naman ang ininom ko. Ngunit kahit kaunting alak,
sapat na upang baguhin ang reflexes ng tao, mas bumabagal ang reaksyon, mas lumalabo ang pag-isip. Hindi kailangang malasing ng todo, minsan sapat na ang 2 baso para maging delikado. Ikalawa, kaya ko pa, sanay na ako. Isang malaking ilusyon. Walang tao ang immune sa epekto ng alak. Kahit gaano pa karaming beses nagmaneho, hindi nito kayang talunin ang siyensya ng katawan. Kapag lasing, bumabagal ang utak at wala ng sanay o bihasa. Ikatlo, malapit lang ang bahay. Maraming aksidente ang nangyayari ilang metro bago makarating sa destinasyon. Ang pinakamaikling biyahe, kung lasing, ay maaari ring maging huli. Ika-4, mag-ingat lang ako, okay na. Kahit gaano pa kabagal o kainat, kung lasing, hindi sapat. Hindi lang sarili ang hawak mo sa kalsada, kundi pati buhay ng iba. Ito ang mga kasinungalingang paulit-ulit na binibigkas bago sumapit ang mga sirena at luha. Mga salitang nagiging mitsa ng trahedya, at sa huli, ang tanging natitira ay ang pagsisisi. Sa huli, may isang katotohanang hindi dapat kalimutan, ang buhay ay isang biyaya, marupok, mahalaga, at hindi na mababalik kapag nawala. Isang maling desisyon, tulad ng paghawak ng manibela habang lasing, ay kayang pumatay ng pangarap, ngiti, at kinabukasan hindi lang ng isang tao, kundi ng buong pamilya. At kung minsan, ang pinakamahirap tanggapin ay hindi ang pagkawala ng mga mahal sa buhay, kundi ang katotohanang ikaw mismo ang naging dahilan. Kaya't bago pa man abutin ang baso ng alak, bago pa man sabihin konti lang ki o malapit lang naman, isipin ang mga taong naghihintay sa iyo sa bahay. Ang asawa na laging nag-aalala, ang anak na nag-aabang ng yakap, ang mga magulang na nagdarasal para sa iyong kaligtasan. Ang tunay na tapang ay hindi nasusukat sa dami ng kayang inumin o sa yabang ng pagmamaneho. Ang tunay na tapang ay ang kakayahang magsabi ng hindi. Hindi ako magmamaneho habang lasing. Dahil ang pagmamahal sa pamilya, ang pagrespeto sa buhay, at ang pag-iwas sa trahedya, iyan ang pinakamahalagang aral na dapat nating dalhin. Ngayon, mag-isa na lamang ang Ama. Walang araw na hindi siya nilalamon ng alaala ng kanyang pagkakamali. Sa bawat paggising, nakikita niya ang mga laruan ng kanyang anak, ang mga litrato ng kanyang asawa, at sa bawat gabing tahimik, inuulit-ulit sa kanyang isipan ang huling sandali bago ang banggaan. Isang maling desisyon. Isang gabing puno ng kumpiyansa at alak. At kapalit nito isang habang buhay na pagsisisi. Maraming tao ang nag-iisip na hindi sa akin mangyayari yan. Ngunit sa isang kisap mata, maaaring ikaw ang susunod na balita sa radyo, headline sa dyaryo, o kwento ng isang pamilyang naulila. Kaya bago ka muling humawak ng baso, bago ka muling sumakay sa kotse pagkatapos uminom, alalahanin mo ang kwentong ito. Alalahanin mo na ang isang maling hakbang ay maaaring kumitil ng buhay, at ang pagsisisi ay walang katapusan. Isang maling gawain ay maaaring magdulot ng habambuhay na pagsisisi. Huwag hayaang ikaw ang maging susunod na trahedya.